Your grace, like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy, like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. Thank you, Lord. Let's just clap our hands to the Lord once again. When we think about the grace of God, we think about the goodness of God. Habang kinakanta natin kanina yan, sabi ko, Lord, ano nga ba yung grace mo? Walang iba kundi yung kabutihan ng Diyos. In fact, sa Tagalog, tinawag siyang biyaya. Pero yung mas malinaw na maintindihan natin yung salitang yon is yung kagandahang loob ng Diyos. No, kagandahang loob. And somehow, if you're going to think about it, gaano kaganda ang kalooban ng Diyos. Kagaya sinabi nga ng song, laying yourself down. No, umabot sa punto na yun na yung kanyang buhay ang inaalay niya mismo, no, para sa ating lahat. And what more can we do? What more can we ask? Diba? And what more can we do but to worship Him? No, sa totoo lang, minsan parang gusto kong gawin yung isang buong service, puro worship lang. Because when you come into the presence of God, diba, parang wala ka nang gustong gawin no? Just be in His presence, just sing of His goodness. And while you're singing of His goodness, alam nyo na na-honor ang Panginoon. And when God is honored, binibless din niya yung puso natin ang Diyos naman natin, hindi naman siya yung nakasimangot. Hindi naman siya yung Diyos na mali ng gising. Sabi nga, hindi siya natutulog The whole time. Isipin mo, isang kagandahan loob ng Diyos sa atin, habang natutulog ka, binabantayan ka niya. Nagbabantay siya sa'yo. Sabi nga, He who watches Israel neither slumber nor sleep. And we can take that by faith. Sinabi man yun para sa bansang Israel, alam natin sa lahat ng nilikha ng Diyos, ganun siya. And that's why we are forever grateful. And that indeed, Lord, talagang wala tayong ibang pwedeng gawin kundi purihin siya at sambahin siya. Bigay yung buhay natin. And let us just honor Him. Can you just say, Lord, thank you. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Sige, sabihin mo sa Lord, ano yung pinapasalamatan mo? Okay, just go ahead. Thank you, Lord, for this life. Sige, come on. Thank you, Lord. Nagising ako ngayong umaga na to. Thank you for everyday provision. So lahat ng pwede mong ipagpasalamat sa Kanya, He provided it to every one of us. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We honor you, God. Thank you, Father. If you have kids beside you, pwede bang i-lay hands natin sila? Ipatong natin yung kamay natin sa kanila. Let's pray for them. Lord, we lift up to you these children. God, we commit them to you, Lord, as they go to the kids' church. We pray, O Father, that you will just bless their hearts today. Lord, kahit bata man yung kanilang isipan, Lord, mura pa, Panginoon, Lord, we know, God, na kakausapin mo sila at ipapakilala mo yung sarili mo sa kanila, Lord God, na kahit sa murang edad, Panginoon, ay magkaroon sila ng pananampalataya sa iyo, Lord. Makilala kanila at lumaki sila, Panginoon, nang may pagtitiwala sa iyo, God. Lord, we commit them to you as well as the teachers. Lord, bless them today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, so while the kids are leaving, habang malis po sila, wag muna kayo mupo, tingin muna kayo sa kaliwa at sa kanan at batiin natin yung bawat isa. At may mga mababakanting upuan, baka gusto nyong lumipat ng upuan para tayo, Yan, para compact. Alright, so may mga nabakanting upuan dito sa gitna. So you can transfer here. Sige lang po. Just go ahead. So, all right. You can occupy the vacant seats here in the middle para diretso na lang yung tingin natin, At hindi kalat-kalat. Sige, we welcome you today to our service. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Are you having a great day today?
Ayan, so malamig na, Malamig na. Nagpatay na ako ng electric fan kaninang umaga, kanina madaling araw. Kasi papalapit na yung Burr months. Bukod sa nagkaroon ng bagyo nitong nakaraan, pero hindi kagaya dati na pag-alis ng bagyo, sobrang init uli, But this time, malamig na siya. And hudyat, signal na palapit na uli yung taglamig, And of course, December, next Sunday will be the last Sunday of the month, August 31. And then kinabukasan noon, September na. September na. So magpapatugtog na tayo ng mga Christmas songs uli. So kina Ate Ellen walang problema kasi whole year round yan, Christmas song with matching Christmas trees and Christmas lights. Okay, pag nagba-Bible study kami doon, feeling ko Christmas na uli. So every Wednesday. Okay, so again, welcome to everyone. Tuloy po natin yung ating series, His Grace, so amazing. So wala tayo dito sa monitor. Paki-check na lang yung monitor natin. So His Grace, so amazing. Karugtong ito ng ating celebration ng anniversary natin. We claim that indeed we exist because of the grace of God. Kung wala yung grace ng Panginoon ay asan na kaya tayo? Ano na kayang buhay natin? So, that's why it's so amazing, kagaya nung kinakanta natin kanina. Because there are things that the Lord has done to us, and for us, and through us. So, may ginawang Panginoon sa atin, may ginawang Panginoon para sa atin, at may ginagawang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. And some of us might say, hindi naman ako karapat-dapat. Sino ba ako? Well, wala naman sa atin ang karapat-dapat talaga. So kahit may magaling man tayong naituturing ng mga tao, still, yung pinakamagaling na tao, even yung pinakamayaman na tao, kailangan pa rin niya ang Diyos. And that's why we need the grace of God. That's why God has done some great things in our lives. Kaya nga yung first week natin, sabi natin, we have more than what we could ever ask for. Ginawa ng Diyos yung higit pa doon sa hinihingi natin or inaasahan natin. May nagsalita nga, sinabi na si Kristo ay namatay para sa'yo. Ang sagot niya, hindi ko naman sinabing mamatay siya para sa akin. Napaka-ungrateful, hindi niya naintindihan na kailangan niya ng tulong. So, ang tao, pagka tingin niya, hindi niya kailangan ng tulong, talagang hindi niya kailangan ng Diyos. That's why they can say that, hindi ko naman sinabing mamatay siya sa akin, para sa akin. So, you don't know what you're saying, what you're talking about. So, kung alam mo lang kung gaano kalaki ang problema mo, at kailangan mo ang Panginoon because of that. So, that's why on this next week, pinag-aralan natin nung the other week, sinner made righteous. Tayong mga makasalanan, ginawa tayong matuwid ng Diyos. At yung matuwid ay naging makasalanan. Ang ating Panginoon, imagine, di ba? So sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, tayo ay simula sa pagiging makasalanan ay ginawang matuwid. And the truth is, kung tayo lang at tinignan natin yung bawat isa, sigurado huhusgahan natin yung bawat isa. Naku, wala nang pag-asa yan. Because the truth is, wala naman talaga tayong pag-asa kung tutuusin. Sa sarili natin, wala talaga tayong pag-asa. But because of Jesus, because of His grace, nagkaroon tayo ng pag-asa. Di ba? Yung mga taong gustong-gustong magbago, hindi mabago yung buhay, pero nung natagpuan nila si Lord, ayun. O natagpuan sila ng Lord, sila nga pala yung nawawala. Tayo yung nawawala. Na minsan sabihin natin, natagpuan ko na ang Diyos sa wakas. Hindi. Natagpuan ka na ng Diyos. Kasi ikaw yung nawawala eh. Di ba? Tayo yung nawawala at nagwawala. That's why we need the grace of God. So, He made us righteous. At siya na righteous, siya na matuwid, siya yung naging makasalanan. Kaya siya yung napako, siya yung namatay, nagbayad nung kabayaran nung ating kasalanan. Sabi nga, di ba, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya na yung tumanggap nun para sa atin. And that's why we celebrate the grace of God over our lives. Okay? And then today, pag-usapan natin grace in action. Paano kumikilos yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Can we all stand up right now? Tingnan po natin yung scripture natin, yung text for this morning in 1 Peter chapter 5, verses 5 to 7. Likewise, you who are younger,
Be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Let's bow down our heads. Lord, we thank you for your word, and we pray, Father, that you'll bless this time, O God, as your word is proclaimed, your message delivered, Lord. We pray, O God, that you will find each one's heart, Lord God, ready for your word, and really willing, Lord God, to do what your word says, and that, Lord, we can always rely on you. God, we may not by our own abilities do your will, but because of your grace, Lord, everything is possible. And that's why we entrust to you everything. Be glorified, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so, yes. Sabi nga ni Pastor Arvin, para kay Lord ba yan? O, sige, lakas-lakasan ninyo. Ano? Ayan, sige. Hindi naman para sa akin yan di ba? So, ayun. Papalakpak na rin lang tayo. Bigyan na natin. So, okay. So, ayan, His Grace, pangalan ng church natin. So, kaya pinili ko siya kasi katatapos lang ng anniversary natin. We've just started our 10th year. This year is our 10th year. So, next year, July, celebrate natin yung pagtatapos ng ating 10th year. So, kasi ito na yung umpisa ng 10th year. So, every July, we celebrate yung katapusan nung taon na yon. That's why July next year will be the end of our 10th year and the start of our 11th year. And the Lord is really so full of grace. Amazing talaga yung grace niya. Ang dami nating dinaanan. Parang yung isa dito, ang daming dinaanan. So, mamaya, maririnig natin yung kanyang testimony. Okay? So, we thank the Lord for the grace that He is pouring out over our lives. In fact, yung kanyang grace, yung kanyang kagandahang loob, ay dumadaloy sa buhay natin. Kumikilos sa buhay natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, some people might say, mahirap yung buhay Kristiyano, pero I say, hindi naman talaga mahirap, kundi imposible. Imposible ang buhay Kristiyano, hindi mo kayang ipamuhay ang buhay Kristiyano. Walang makakakaya nun. Why? Kasi pag sinabi mong Kristiyano ka, yung character ni Christ ang nakikita sa iyo. And that is perfection. And we are being perfected by God every day of our lives. Kaya may tinatawag nga na sanctification. So, araw-araw binabanal tayo ng Diyos. And the grace of God enables us na malampasan yung mga bagay na dumadating sa buhay natin. Kasi yung pagbabanal ng Diyos, hindi naman yung automatic mabait ka na kaagad. Para bumait ka, masusubok yung kabaitan mo ng mga taong hindi mababait. Di ba? So, kaya nga sabi nga, di ba, humihingi ka ng pasensya, binibigyan ka ng Lord ng mga sitwasyon na masusubok yung pasensya mo. So, ibig sabihin, binibigyan ka niya ng pagkakataon na ma-practice mo yung patience. Di ba? Humingi ka ng pasensya. Lord, kailangan ko na ngayon din, pasensya. Talaga namang, kailangan mo nga talaga ng pasensya. Hindi ka na makahintay. Ngayon na Di ba? Pero yun nga, the more na humingi ka ng pasensya, the more na tumatagal ka. The more na maraming mga conflicts, maraming mga bagay o mga tao na sumusubok sa pasensya mo. Kaya minsan sabihin mo, nauubos na pasensya ko, ha? Di ba? Ganun tayo, di ba? Nauubos na. Kukunti na nga lang, nauubos pa. Di ba? And that's why God trains us according to His grace, by His grace, na dinidevelop niya yung patience natin. So, ibig sabihin, pag hinayaan ka ni Lord na makamit or makapasok sa isang sitwasyon na talagang subok ang pasensya mo, piliin mo maging pasensyoso. Why? Kasi pag hindi mo piniling magpasensya, walang grace ang Lord. Hindi darating yung grace ng Lord. Okay, so here with what we read, si Peter ay nagbibigay ng instruction dito sa mga scattered Jews, scattered Christians. Hindi lang pala Jews, yung mga Christians na nakakalat sa Asia Minor with some final instructions. Kaya makita natin dito, may counsel siya para sa mga elders, and here sinabi niya about the young people. Okay? And it talks about submission.
And usually sa church, may mga conflicts tayo. No? So may mga different personalities, iba-ibang klase ang leaders, iba-iba ang leadership styles. And the thing is, kailangan natin yung grace ng Lord para keep natin yung bawat isa. Or else, magkakahiwa-hiwalay tayo. So ayoko yung taong yan. Masyadong yan eh. Diba? Ganun tayo. But guess what? Pinagsama-sama tayo ng Lord. No, the same way, sabi ko nga sa mga kinakasal, asahan ninyo, mag-aaway kayo kasi magkaibang tao kayo eh. Diba? And kailangan nyo yung grace ng Lord. Diba? Kasi kung sa sarili lang natin, talagang every time na lang, lagi may ayawan na lang talaga. So, wag ka na magpapakita sa akin. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Ganyan ang mga natin eh. Diba? We give up. But the thing is, yung grace ng Lord ang magme-maintain sa atin. Okay? So, He has given instructions and then instructing them to be subject to those who are older in the faith and also to be humble. Now, sabi nga rito, yung younger believers are to develop a teachable spirit and an attitude that demonstrate respect towards those that have matured in the Lord. So, ibig sabihin, hindi tayo pare-pareho ng maturity sa ating buhay Kristiyano. Mayroong mga talagang kayang-kaya na magtiwala sa Lord sa malalaking bagay, meron namang mga iba na nag-uumpisa pa lang. Hindi natatagal yung kapitbahay ko. Dumating kami, dilaw na siya. And sa loob-loob ko, hindi natatanggi ito. Sigurado, bibigay niya ang buhay niya sa Panginoon. And so, I led him to the prayer. Sabi ko, ipanalangin mo to, sundan mo to ng taos-puso, kausapin mo yung Panginoon dahil sa sitwasyon mo ay si Lord na lang ang makakatulong sa'yo. At kung ano man ang mangyari, ibigay mo na yung buhay mo sa Lord para tanggapin ka niya. And habang nagpe-pray kami, nagsimula yung boses niya malakas, sumusunod siya sa prayer, maya-maya humihina ng humihina. So habang nililid ko siya sa prayer, nagpe-pray ako sa isip ko, Lord, wag namang mamatay ito nang hindi natatapos tong prayer. Kasi halos na lang bumubulong na lang siya eh. And nung huli na, at paalis na kami, alam mo yung gumagano lang siya, salamat. Nagpapasalamat siya. And you can see his face, yung pasasalamat niya ay talagang napaka-sincere. 30 minutes after, umuwi na sa Lord. Diba? Gusto niyo ba yung ganon? Gusto niyo yung ganon? Kasi some people, yun ang gusto nila. Sa huli na lang ako magpe-pray. Paano kung biglang nabagsakan ka ng kung ano dyan? Di ba? Biglang-bigla, wala kang kamalay-malay, natapos bigla yung buhay mo. Wala ka ng pagkakataon para manalangin. That's why, sabi nga, hanggat may pagkakataon ka ngayon, manalangin ka na. Hayaan mo na yung grace ng Lord kumilos sa'yo. At paano kikilos yung grace ng Lord? Paano? Kapag ikaw ay humble. Hindi gagalaw yung kagandahang loob ng Diyos kapag hindi ka mababa ang loob. Di ba? Sabi ko nga kanina, di ba yung mga nagyayabang, pinapabayaan na lang yun. Hayaan mo na lang siya dyan. So, magaling siya eh. Hindi siya na magaling. Di ba? Ano pang gagawin mo? Makikipagtalo ka ba? Sasabihin mo ba sa kanya, hindi ka magaling? Lalo lang kayo nag-away, di ba? So, hayaan mo lang siyang sabi ng mga bagay na gusto niyang sabihin at makinig ka na lang. Makinig ka na lang. At ipag-pray mo na lang siya. Kasi ano sinabi ng Bible? God resists the proud, but He gives grace to the humble. In fact, kinote ni Peter yon from the Proverbs. And meron din sinabi sa Proverbs na pride goes before destruction. Bago mapahamak ang isang tao, siya muna ay palalo. And the thing is, habang nagyayabang ka, eventually lulunukin mo isa-isa yon. Kasi ibababa ka eh. Wala namang binababa na nasa baba eh. Di ba? Pagka mababa ka na, ikaw ang itinataas. And again, kung gusto mo maranasan yung kagandahang loob ng Diyos, ibaba mo yung sarili mo. So, humble yourself. Not only before people, but before God as well. So, if we want to live in God's grace, His unmerited favor, then we must lay aside our pride. And the truth is, yung pride at saka yung grace ay magkalaban. Magkaaway sila. So, hindi
gagana ang grace kung merong pride. Okay? Hindi ka magkakaroon ng grace ng Lord kapag punong-puno ka ng sarili mo. Now, when you're so full of yourself, so kamag-anak ng pride is selfishness. Kasi lahat na lang tungkol sa iyo eh. Sabi ko nga, may sakit na acopology. Na alam niyo, may sakit na acopology. Ako po ay ganito, ako po ay ganyan, di ba? So, ako na lang ako, di ba? Siya na yung magaling. Ha? Eh, di ikaw na. No, so, grace actually deals with us not on the basis of what we have done, but on the basis of what God has done. Not on the basis of what we have, but on the basis of what God has for us. Kasi wala naman tayong may offer sa Panginoon. Diba? Naalala ko nga yung anak ko noon, niregaluhan niya ako. Yung first na regalo niya sa akin, na watch. Hanggang ngayon, nandoon pa yon. Pinipreserve ko talaga siya. Sabi ko, ito, pinag-ipunan ng anak ko to eh. And, pero pag inisip mo, yung inipon niya, galing din sa akin yon. Hindi ba? Totoo naman, hindi pa siya nagtatrabaho eh. Pagka ngayon, binigyan niya ako, talagang galing sa kanya yon kasi pinagtrabahuhan niya yon. Pero nung bata pa siya, nag-aaral siya, nag-ipon siya, galing din sa akin yun eh. Di ba? Ganun tayo sa Panginoon. Wala kang pwedeng ibigay na hindi galing sa Kanya. Except for one. Except for one. Yung i-offer mo sa Kanya yung iyong free will. Through worship. No, kasi nga, hindi naman tayo pinilit ng Lord na mag-worship sa Kanya. Hindi rin naman nilagay ng Lord sa puso natin na tayo ay automatic mag-worship sa Kanya. Or else, naging robot lang tayo. But the thing is, kinreate tayo with a natural desire to worship. So, ang problema lang, kung ano-ano ang wino-worship ng tao. Di ba? Wino-worship ang career. Di ba? Wino-worship ang iPhone. Ano na bang iPhone ngayon? Wala akong pinapatamaan na kasi meron dyan, may bagong iPhone eh. Hindi yun ang sinasabi ko ha. Di ba? I mean, yung gadget mo, nagiging Diyos mo na siya eh. Bakit? Kasi pag dilat pa lang ng mata mo, ano na hawak mo? Di ba? So, ingat tayo doon, Kasi hindi mo naman malayan, sabi nga, ang idol or yung Diyos-Diyosan ay hindi lang yung mga, mga revolts. Nakaintindihan na tayo doon, di ba? Or Statue of Liberty. Hindi lang yun ang mga idols. Pwedeng yung katabi mo, idol mo yan. Okay lang yung idol mo na hinahangaan mo. Paano kung idol na siya na lang lahat ang nasunod sa buhay mo? Di ba? Lahat ng lakas mo, lahat ng oras mo sa kanya na. Di ba? Anything, kahit anong bagay na pumapalit doon sa pwesto ng Diyos sa buhay mo, idol mo yon. Kaya kung yung Facebook, yun ang lagi mong, tawag dito, yun yung kumukonsumo ng oras mo, yung passion mo, yung iyong effort and energy, baka yun na yung wino-worship mo. Okay? And that's why, magkalaban, yung grace and pride. And again, it is on the basis of what God has. And the truth is, the only thing that we can give God that did not come from Him is our worship. Pag pinili mo siyang sambahin, ay natutuwa ang Lord kasi sinasabi ng Lord, hindi ko pinilit yan. Hindi ko binigay sa Kanya yan. Siya ang nagbibigay niyan sa akin. And that's why the best act of faith that we can give to God is prayer and worship. Kapag tayo nananalangin, sa pananalangin nagpupuri tayo, sa pananalangin nag-worship tayo. So, kaya nga pagka daw ikaw ay humble, ikaw daw ay willing to perform the lowest and the littlest services for Jesus' sake. Ibig sabihin, kahit naglilinis ka lang ng CR, kahit ikaw ay nagwawalis, sabihin mo, janitorial job yan, Wala namang maliit or malaking gawain pagdating sa Lord eh. Pag ginawa mo sa Lord to na may pananampalataya, you can be sure of it, natutuwa ang Diyos doon. Okay? So, conscious ka sa iyong own inability, mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang isang taong humble, handang magpaturo. Di ba? Ang isang taong humble, handang makinig. Di ba? Nakakausap ka na ba nung tao na
hindi ka na nakasingit kasi siya na lang nagsalita. The whole time. Di ba? May mga ganon eh. So, kaya, what you'll do is, sige lang, more, sige pa. But of course, yung taong humble ay kayang magbigay. Di ba? Kaya magbigay, nakakaintindi. Not self-centered, but others-centered. Not his or her own agenda, but God's agenda. Diba? So, nandito tayo, nag-uusap tayo ngayon, hindi para isulong yung agenda ko. No, hindi para sabihin na ako yung magaling, kaya sumunod kayo sa akin. But because it is God who is to be glorified. No, naalala ko anong wala pang pangalan itong church. Sabi ko, pangalanan kaya natin na parokya ni Edgar. Kasi Edgar yung pangalan ko eh. Parokya ni Edgar. No? So, pakita ko kasi parokya ni Santo Niño eh. Di ba? But then I realized, bakit pangalan mo ilalagay mo dyan? Di ba si Jesus dapat ang natataas dyan? Di ba? So of course, biro lang naman yun. At nag-sorry na ako sa Lord, okay? So, kasi kapag ang church hindi itinataas si Jesus, ay maghanap ka na ng ibang church. No, that's not the church that Jesus established. No, kasi ang head ng church ay si Jesus. And that's why siya dapat yung naitataas. Siya dapat yung nakikilala. Okay? Number 2, we are called to humility. Tinawag tayo para magpakababa, magpakumbaba. Kaya sinabi niya sa verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. Okay? So, we are called to humility. Okay? So, it is not a suggestion nung sinabi ni Peter na mag-humble kayo. No, hindi suggestion yon. It is actually a command for us to do. Kaya dahil utos yon, kailangan gawin natin. Kailangan piliin natin. And I tell you, mahirap magpakumbaba sa kahit anong oras. Minsan, sinasabi mo na sa sarili mo, magpapakumbaba ako. Kaya lang naunahan ka na ng yabang nung isa. Kaya minsan, ang tendency natin, sasalubungin mo yon yung pride. Kasi, na-provoke ka, di ba? One time, dito sa Balamig, umaatras ako, nagbabaling ako. Pagtingin ko sa kaliwa ko, nagulat ako, may nakasabit na tricycle. Sabi lang, tug! So, kinocompose ko yung sarili ko, kinakalma ko yung sarili ko na ang goal ko lang, pagbaba ko, is para tignan lang kung ano nangyari at i-check yung nasa tricycle kung siya ay okay. Ay pagbukas ko ng pinto, sabi nung driver sa akin, mali naman kayo. Nakaturo pang gano'n. So nawala lahat yung kabaitan ko, nawala yung kahinahunan ko, at nawala yung plano ko na i-check kung okay siya. Kasi hindi siya okay. Hindi siya okay. And nakipagsagutan ako, syempre. Sabi ko, sinong mali sa atin dalawa? Ako'y nasa kanan, ikaw ay nasa kaliwa. Di ba? Bakit ka sumabay sa akin papasok dito? Sabi niya, hindi, mali kayo. Dapat di kayo dito nagbabaling. Sabi ko, dapat nasa likod ka, di ba? And so, it's a battle. No? It's a battle of reason. Pero yung mababa ang loob, siya yung magbibigay. Di ba? The truth is, hindi ko naman kasi siya sisingilin. Wala naman akong hihingin sa kanya. Inunahan niya na ako kagad na mali ka naman sa ginawa mo eh. Muntik ko nang sabihin na hindi sana kita sisingilin eh, pero dahil sa attitude mo, sisingilin na lang kita doon sa damage eh. So, the truth is, sinettle ko na sa sarili ko, pagka may mga ganong pagkakataon, hindi ako maniningil. Pero yung nakaka-aksidente, sila pa yung naniningil. Naranasan ko yan, may nag-cut sa akin. UP yung gilid ng kotse, siya gas-gas. Sabi ko, para hindi na tayo makatraffic, wag na tayo maghintay ng pulis. Kanya-kanyang paggawa na lang tayo para move na tayo. Sabi niya, paano naman yung gas-gas sa ko? Sabi ko, paano naman yung UP sa kotse ko? Di ba? So, mas mahirap gawin yon UP eh. Di ba? So, I told him, the truth is, ikaw yung mali eh, dahil pumasok ka sa lane ko eh. Pumasok ka sa lane ko. Nagulat na nga lang ako, biglang
Pumasok na ganon. And daramdaman ko kumayod yung tagiliran. Ano? And so, kung pag-uusapan yung, ikaw ba naman, kung alam mong mali ka, ipaglalaban mo pa ba? Siya, pinaglalaban niya eh. Pinaglalaban niya. Sa daan, talagang patigasan. Kaya yung may baril, siya yung panalo. Hindi, talo din yun kasi makukulong siya. Now, naintindihan niyo ibig sabihin, if you are moving in humility, kaya mong ikalma yung sarili mo. And God calls us to that kind of attitude. Tinawag tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya rin sa, basahin natin yung Tagalog version. Sabi niya, kaya nga magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang iligtas o itaas sa takdang panahon. So if God is in a humble place at the present time, then we can submit to His will. Kaya natin magpasakop doon sa kalooban ng Diyos. In fact, yung sinabi dito, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Hindi mo siya kakayanin kapag wala yung kamay ng Diyos sa buhay mo. And again, hindi magpo-flow yung grace ng Lord pag hindi mo piniling magpakumbaba. And that's why He calls us to humble. So, kailangan mo ng self-control, kailangan mo mag-humble. Kailangan mo maging mabait. The fruit of the Spirit, di ba? Kailangan mo maging mabait, kailangan mo maging humble. If you look at the fruit of the Spirit, wala yung humility doon. Di ba? Wala yung humility sa fruit of the Spirit. Because sa lahat ng fruit of the Spirit na yon, kailangan mo yung humility. Kailangan mo yung grace ng Lord pala. Kailangan mo yung grace ng Lord in order for the fruit of the Spirit to develop sa buhay mo. At hindi mo mararanasan yung grace ng Lord kung hindi ka mag-humble. Remember, we are saved by grace through our faith. May ginawa ang Diyos, meron ka rin kailangan gawin. Di ba? Namatay ang Diyos para sa'yo, mag-decision ka ngayon, tanggapin mo yung ginawa ng Diyos para sa'yo. That is your faith. So in the same way, you need the grace of God para ma-develop yung fruit of the Spirit, pero kailangan mong mag-humble para dumalo yung grace ng Lord sa'yo, para kayanin mo maging mabait, kayanin mo maging mapagpatawad, or kayanin mo na maging mahinahon, di ba? Kayanin mo na makapagpigil sa sarili. You know, that's why some people would say, buti na lang, kaya ko pa magpigil sa sarili ko. Tumawag ka na sa Lord. No? Tumawag ka na sa Lord kasi hindi mo kayang pigilin ang sarili mo, sa totoo lang. Yeah, the more that you get provoked, the more that it is likely for you to give in. No? And tayo, pag umiral na yung pride natin, hindi tayo magpapatalo. Di ba? Hindi natatapos ang away hanggat walang nagpapakumbaba. I tell you, one time may kausap ako, sabi ko, hindi tayo matatapos dito kasi walang tumatanggap ng pagkakamali sa inyo eh. Total, pareho naman kayong tama. Tama na kayong dalawa. Stop na natin to. Tigilan na natin. Tama naman pala kayong dalawa. Pag-usapan na lang ninyo paano kayo mag-agree doon sa parehong kayong tama. Di ba? Nagpapataasan, minsan sa mga conflicts, di ba, hindi pa man natatapos yung sinasabi ng isa, may sagot ka na. Why? Kasi nasasaktan yung ego natin eh. Nasasaktan yung pride natin. And God calls us to humility. No, humility does not mean weakness or self-hatred. Yung mahina kang tao kaya kailangan mag-humble ka na. Total, wala ka naman magagawa eh. But you know what? It means proper appreciation of how we are in our relationship with God. In fact, it means strength under control. Strength under control. No, kaya nga humble ka, hindi mo ipapakita yung galing mo. Di ba? Si Thurman and Pacquiao. Di ba? Si Thurman, I will retire this senator. Ito, ganyan-ganyan, no? So, kasi malaki siya eh. Mas bata, di ba? Sabi niya, matanda na to. Hindi na magtatagal yan. Ilang rounds lang to, patutulugin ko to. Magre-retire siya pagkatapos nitong laban na to.
Anong nangyari? Kinain niya lahat yung sinabi niya. Si Pacquiao, ano sabi ni Pacquiao? Let my fist do the talking. Di ba? Although may pride yon na dating, di ba? Yung kamay ko na lang ang kakausap sa'yo. Di ba? Pero kumpara dun sa isa, mas malalo yun. Kasi talagang, magre-retire ka pagkatapos nito. Eh you see, doon sa mga ganong pagkakataon, di ba nakakahiya? Ang dami mong sinabi, tapos bandang huli, bukol-bukol yung mukha mo, tapos ikaw yung talo, tapos bandang huli, sasabihin mo, napakalakas niyo palang sumuntok. Di ba? Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, no? C.S. Lewis says, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Naintindihan niyo yan? Not thinking less of yourself. Ibig sabihin, wag mong ihamakin yung sarili mo. Ano? Hindi raw yun ang humility. Ang humility is, you think of yourself less. Na wag mong masyadong, okay ka lang dyan. Kung marami kang kailangan gawin, tahimik ka lang. Kasi darating yung panahon, ilalabas mo yan. Gagawin mo yan. For the glory of God. Okay? And another thing, ito naman si Charles Spurgeon. Sabi niya, if you're willing to be nothing, God will make something of you. If you're willing to be nothing, then God will make something of you. So the way to the top of the ladder is to begin at the lowest round. In fact, in the church of God, the way up is to go down. But he that is ambitious to be at the top will find himself before long at the bottom. Kita niyan? Kaya sinabi, yung nagmamalaki, nagmamataas, madidiscover niya nasa baba na siya. Pero yung taong nagpapakumbaba, na talagang pilit niyang binababa yung sarili niya, itinataas ng Diyos. God will honor you someday. Wag mo ipagpilitan, Lord, ginawa ko to I mean, if you're doing something for the Lord, hayaan mo nang wala na makakita. Kasi nakakita naman si Lord And He will be the one to reward you. Kaya sabi nga ng Lord, yung mga tao nagpe-pray ng nakatayo, di ba? Yung para makita ng mga tao, nagfa-fasting sila, pinagawa nilang malungkot yung mukha nila para makita nagfa-fasting sila. Nasabi ng Lord sa kanila, natanggap na nila yung kanilang gantimpala. Why? Kasi yung gantimpala nila, yung papuri ng tao But guess what? Tayo ang hinihintay natin someday pagdating sa harap ng Panginoon. Ano sasabihin ng Lord sa'yo? Well done, good and faithful servant, di ba? Hindi, what have you done? What happened to you? Di ba? Hindi gano'n, Kundi, gusto natin marinig yun. And kahit naman hindi tayo itaas ng Lord, it's enough for us. Di ba? Magawa natin yung kalooban niya. Sometimes, parang meron tayong urge, di ba, na hindi ako nakaisip noon Bakit siya yung, di ba? No, it's okay. The other Friday, we did HIV seminar, di ba? Doon sa invitation, si Mayor ang nakalagay doon. Programa ni Mayor yan. But truth is, ako yung lumapit doon sa Population Commission para sabihin sa kanila, meron kaming gawain, HIV seminar, para sana sa mga pastor at mga churches, gusto kong gawin na lang natin partnership tayo kasi kayo yung may contact sa kabataan, sa mga SK and all. And nung ginawa nila yung program, si Mayor na nakalagay doon, syempre. Di ba? So, thing is, I'm not talking about pinopolitika or what, So, hindi po yung ibig sabihin. What I'm trying to say is, any project na gagawin ng government, syempre, supportado ng Mayor yon. So, this is how we should see this. Okay? Of course, nakalagay din doon yung pangalan ng samahan ng pastor. It is a partnership. And for me, sabi ko nga, sa ibang tao siguro na ma-pride, dapat laki-lakihan yung logo namin. Di ba? Para makita kasama kami dito. No, hindi Why? Kasi ang goal natin is maipahayag yung mensahe. Hindi ito tungkol dun sa samahan ng mga pastor. Hindi ito tungkol dun sa kung sino nakaisip. Ang goal is maitawid yung mensahe na mayroong danger sa kabataan at sa mga kung sino pa man na nag-engage doon sa ganong klaseng gawain. Yung pagkakaroon ng HIV. So if we are able to deliver that, okay na yun, masaya na tayo doon.
And that's why yesterday, nung Friday, nung punta ko sa office ng population, pagdating ko, sabi nung head ng office, si Ma'am Donna Galvez, sabi niya, Pastor, thank you. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi po, thank you po. Ako po magte-thank you sa inyo. Di ba? You see, nag-exchange kami ng thank yous kasi wala naman sa amin yung nag-claim na ito ay project namin. Di ba? So, sa isang taong ma-pride, hindi project ko yan. Ako nakaisip niyan eh. Kaibigan ko yung speaker niyan eh. Di ba? O ano ngayon? Di ba? So, it doesn't make any difference kung sino nakaisip nun. Ang mahalaga, na-accomplish yung dapat ma-accomplish. Okay? So, number 3, in humility, in humility, we recognize our need for God. So, kapag ikaw ay nag-humble, doon mo makikita, hindi ka mabubuhay nang wala ang Lord. Kaya nga sinabi dito sa verse 7, casting all your anxiety on Him because He cares for you. So, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. In the Greek culture before, di ba, yung Greek tsaka Romans, may mga gods sila. They have different gods, di ba? So, si Zeus sa Greek, sa Romans, si Jupiter, di ba? Kilala ba ninyo? Hindi na kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi kaya hindi nyo na sila kilala eh. Di ba si Aphrodite, ang niya ay si Venus, di ba? So, they can see their God as someone who is, what? Powerful. Pero they have never come to a place where they see God as someone who cared. So, maaring merong goodness dun sa mga Diyos nila kasi, alimbawa, si God of Thunder, si Thor. Di ba? Si Thor is a God of thunder. Kaya pag pinapanood natin si Thor sa pelikula, hindi naman natin siya wino-worship, pinapanood lang natin. Pero siya yung Diyos ng kidlat. Sa atin, dito, sino ang Diyos ng... Meron yung yung sa... Tawag dyan? Sa pagsasaka, si San Pedro, di ba? Pero hindi siya Greek God, hindi siya San Isidro pala, sorry. San Pedro, hindi. Si San Pedro manok 'yun eh. Si San Isidro ay kalabaw. Di ba? Sa Ubando si Santa Clara, di ba? Para ikaw si Venus, the goddess of fertility, goddess of love and fertility. The thing here is this, sabi na they can see their God as good, but they have never come to a point wherein they see their God as caring. Na may malasakit sa kanila. In fact, may pelikula nga nag-away yung Diyos tsaka yung mga tao Mga Greek gods. Tapos may point pa natalo yung Greek gods. So, hindi ko matandaan kung anong pamagat ng pelikula na yan But anyway, point is, we are actually worshiping a God who cares for us. A God who not only is mindful of every one of us, isipin mo, naiisip ka ng Diyos. He was thinking of you when He was carrying that cross na papunta doon sa Kalbaryo. And kung tutuusin, hindi niya na kaya yun bilang tao. Yung mahagupit ka ng napakaraming beses, magulpi ka, wala kang tulog, mula gabi hanggang umaga, nililitis ka. Wala kang tulog, tas ginulpi ka pa ng ganon. Sobrang daming sugat, hindi lang latay kasi napunit yung katawan ni Jesus Kaya nga sinabing, He was really broken. His body was broken on the cross. And that is the grace of God, pag-isipin mo. And He cared. That's why He survived, He was able to kinaya niya. Kinaya niya makarating doon sa crucifixion. And that's why, at the last breath, nung sinabi niyang, it is finished, He was actually saying to you, bayad na. Bayad na yung kasalanan mo. It's been paid in full.
And isa pang sinasabi niya, panalo na tayo. Panalo na. Napagtagumpayan na yung laban. And that's why we can be victorious before God. Okay? So humility allows us to know how unable we are to do any good deed apart from God. Na wala tayong mabuting magagawa kung wala ang Diyos. And because of the grace of God and through our humility, we are able to recognize, Lord, Ikaw lang ang may kaya nito. Kaya ibinibigay ko to sa iyo. Sabi yung cast all your cares, hindi naman yan sabing ibibigay lang na gano'n, ilalapag. Actually, ihagis mo sa Kanya. No, toss it. Hindi ko kailangan to, Lord. Or hindi ko kaya to, Lord. Ikaw lang ang may kaya nito. And again, apart from the grace of God, apart from our humility, we will never approach God. Walang taong lalapit sa Diyos, sa totoo lang. Kung wala ang grace ng Panginoon, ang grace ng Lord, nandun yung kanyang paghihintay, nandun yung kanyang pagpapasensya, nandun yung kanyang desire, no, to make us to experience the victory that He has given to every one of us. No, so being humble makes us dependent on Him and not on ourselves. Kaya nga sabi nga, kung yung isang Kristiyano ay nagwo-worry, ito daw po ay kahihiyan sa ating Panginoon. Diba? Kasi kung ang Panginoon mo ay talagang punong-puno ng kagandahang loob at kung siya ay may malasakit sa iyo, ikaw ay hindi magwo-worry. Kaya nga sabi, we misrepresent God when we live in worry and fear and doubt. But God is glorified when we choose to say, panalo na ang Diyos. I rely on God and He will do something about my situation. No, so, merong sinabi si Charles Spurgeon, sabi niya na prayer tells God what the care is. Na pag tayo nananalangin, sinasabi natin sa Panginoon kung ano yung mga concerns natin, kung ano yung mga kailangan natin. And ask God to help. While faith believes that God can and will do it. No? Prayer spreads the letter of trouble and grief before the Lord and opens all its budget, and then faith cries, I believe that God cares and cares for me. I believe that He will bring me out of my distress and make it promote His own glory. Naniniwala ba kayo kaya kayong itawid ng Panginoon? And that is the grace of God. So, sige lang, kung paano sa Lord naman yan. So you can pour out everything that you have to God. Lahat ng, kung ano man yung iyong mga ipinag-aalala. Kung ano man yung iyong mga pangangailangan. And your faith says, kaya ng Panginoon ito. Pararausin ako ng Panginoon dito, palalampasin ako ng Panginoon dito. And not only will you pass the hilahod, sabi nga, kundi ikaw ay makalampas dito ng victorious. Mas matibay ang pananampalataya, mas nag-glorify ang Panginoon. Can we all stand up right now? Tayo po tayo lahat. Sige, you can clap your hands to the Lord. Just give Him the glory. And let us just honor Him right now. And I just would like to sing that song once again. Yung Itatanghal. Pero pag tayo po ay nagpapakumbaba, ay naitatanghal natin ng Panginoon. Sabi nga nung song, walang ibang itataas, kundi ang Panginoon lang. So while we're singing this song, why don't you make a prayer to the Lord right now? Decide, mag-decision po tayo na piliin natin na magtiwala sa Kanya. Piliin natin na tayo po ay magpakumbaba sa lahat ng oras. And again, without humility, we will not be able to move in the grace of God. So whatever that is, kung ano yung hindi mo kayang gawin, sabi nga, pwede mong ibigay sa Panginoon because He cares. Whatever that is, may pangangailangan ka, kailangan mo ng lakas ng loob, meron ba dito kailangan ng pera? Lahat tayo, kailangan natin yon. Ilapit mo sa Lord dyan.
Lord, kailangan ko ng wisdom. Kailangan ko ng iyong gabay. Ano? So, meron ba rito? Kailangan magpatawad. Yan. Kailangan natin ng humility dyan. Ano? Meron ba rito naagrabyado at nagsusumigaw ang iyong puso na gusto mong alam mo yan, yung iyong sarili ay ma-vindicate mo. Ano? Kahit maipaliwanag mo man lang yung sarili mo. Di ba? But guess what? The Lord will defend you. The Lord will, sabi nga, kung kailangan gumante, si Lord ang gaganti para sa iyo. Okay? So let's bring that up to the Lord right now as we sing this song. In the wonders of creation, your majesty revealed. Mountains high, valleys low, your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail